We are just done with our discussion kahapon doon sa muscular system, and the key element o the key things that you have to remember ay mayroon tatlong uri, no, tatlong types ng muscles. Ano yung una? You have the skeletal muscle, and then you have the smooth muscle and the cardiac muscle. So ang distinct characteristic ng bawat isa, ang ating skeletal muscle ay naka-attach, or ang muscular muscle, skeletal, yeah. Skeletal natin naka-attach yan sa bones, and then it's a voluntary type of muscle, and then we have the smooth and the cardiac muscles, which are the involuntary. Ang smooth muscle ay matagpuan natin sa mga blood vessels, no, doon sa sa esophagus, so sa dalawian ng pagkain, yung mga ganun. So these are involuntary, meaning to say it moves by itself, no, wala tayong kinalaman doon sa kanilang wala tayong direct knowledge, wala tayong direct hand, but it just move by itself. Ganon din sa cardiac muscle. Yung cardiac muscle natin, nag-move lang siya, nagpa-pump lang siya by itself. And the only time it stops is when we die. No, yun lang yun. But most of the time, 24/7, 365 days a year or 364 days a year, ito ay nagpa-function on its own. Okay, ngayon sa araw na itong tatalakayin naman natin ay integumentary system. Ano ang integumentary system at ano yung kahalagahan yan sa ating katawan? Okay. So ito yung bakit nandiyan sa diretso? Okay. Ang integumentary system or yung skin ay itinuturing na the largest organ of the body. Okay? Bakit siya itinuturing na largest organ? Kasi essentially siya yung bumabalot sa buong katawan ng tao. So yan. Ang nakabalot na ito ay skin. Kaya technically yan yung largest organ in the body, ika nga. Dito, ang function ng ating integumentary system o ng skin ay number 1, ito ay nagbibigay ng protective covering sa ating katawan. Protection. So, yan yung natin, yan yung ating pinaka-guardian when it comes to the human body. At since yan ang kanyang gawain, ito ay pumipigil sa pagpasok ng mga harmful microorganisms. Why did I say harmful microorganisms? Because there are some organisms are essentially useful, no? Essentially friendly sa katawan ng tao. Ang sumunod naman ay, tingnan natin dito, pinipigilan niya ang pagtagas ng body fluids. Okay? Since ito yung kanyang protective layer, iniiwasan niya, no? Binabawasan niya or minimize niya ang unnecessary loss of body fluids. Halimbawa, ng dugo. Kasi kailangan ng tao ng sapat sapat niya amount of blood for it to be able to circulate properly. Hence the loss of body fluids, and of course tumutulong din siya na ma-reduce yung harmful effect. Ano yung harmful effect? Harmful effect ng ultraviolet rays. Alam niyo yung sikat ng araw, okay yan nakakatulong yan sa katawan ng tao, but if too much of it is penetrates our skin, nagpuproduce din siya ng harmful effect, no? And yan yung dahilan kung bakit nagkakaroon minsan ang mga tao ng tinatawag na skin cancer. Okay, so may mga advantage saka may disadvantage, no, yung yung sun ray na yan. And then what else do we have here? Ang isa sa mga mahalagang function ng ating balat, no, ng integumentary system ay ito ay tumutulong na mag-maintain, no, mapapanatili niya ang normal body temperature. Ano ang normal body temperature?
according sa ating DOH manual, ito ay yung ika nga constant na 37 degrees centigrade na body temperature. Anything that below or above, no, this level of body temperature, delikado. Yung balance po yun, hindi pwede na too hot or too cold. Mini-maintain yan, at ang mini-maintain yan yung ating integumentary system. Okay? And then another thing, ang ating integumentary system ay pinapalooban ng maraming mga receptors. Okay? Ano yung mga receptors na yan? Yan yung nagbibigay ng ng impulse o ng message sa katawan natin, whether or not ang kanyang contact ay mainit, malamig, something like that, no? So diyan nakapasok, diyan nakapaloob lahat ng mga sensory receptors na mahalaga, no, sa survival ng isang tao. Now, ano yung layers ng skin layers and components ng skin? Ito yung pinaka-layer ng ating balat, and the skin is essentially being divided into 3 groups or 3 areas. Number 1 is the epidermis. So ang epidermis is essentially ito yung nasa outer layer, no? Ito yung outer layer ng ating balat. That's where the epidermis is. And then the next one is the dermis. Okay, ito yung nasa gitna. Minsan ang tawag dyan ay ito yung true skin, no? Ito yung totoong balat. And then of course the subcutaneous or the hypodermis, no? So ito yung pinakailalim na bahagi ng ating balat. Okay. So ano yung nakapaloob sa epidermis? Andyan yung iba't ibang layer or pigment layer ng ating balat. Okay? Marami yan, no? We have the stratum germinatum, stratum spinosum, stratum basale o basal. Yan yon, no? Ang mga layers na ito, kaya hindi sa itinuturing na true skin kasi ito yung kumbaga sa balat ng ahas, ito yung natatanggal, no? Naaalis, no? Ito yung na-exfoliate, ika nga. Yun. Kaya nagbabago yan. And in fact, sabi nga ng iba, in every 365 days, ang skin daw ng tao, ang balat ng tao ay practically brand new. Bakit? Kasi within that period of time, nag-change, no? Nagkakaroon ng removal ng outer layer, pinapasukan siya ng bago hanggang sa yun. Totally, literally, talagang yung skin natin within 1 year talagang bago yan, no? Wala siyang natitirang matagal na, no, na nare-retain. Now, pagdating sa dermis, ang nakapaloob sa dermis, mapapansin natin nandito na yung mga iba't ibang mga glands, no? You have the sebaceous glands. Ang sebaceous glands ay siyang tumutulong para magkaroon ng ma-moisturize, no, yung ating balat sa panahon ng matinding tag-init, no? Tumutulong siya na magkaroon ng maging oily, no, yung ating balat. Or kuminsan naman ay dahilan sa init pa rin, nagkakaroon tayo ng pawis, no? So lumalabas dito sa pore ng sweat pore, ika nga. Yun, no? And then of course, ito ay pinuproduce ng sweat gland. Itong banda dito yung sweat gland, and lalabas yan dito, yung pawis na yan, yung ganon. Again, tumutulong siyang para ma-maintain yung body temperature. Kapag sobrang init ng paligid natin, para hindi masyado maapektuhan yung ating katawan at manatiling functional yung ating organ system sa loob, kaya kinakailangan mag-produce siya ng enough na pawis para magkaroon ng cooling down. Okay, so you can see it here. Nasa bandang nasa bandang dermis. And then of course, isang mapapansin natin sa dermis ay yung ating yung hair follicle, no? Yung buhok, yan. Okay? So, ito yung ika nga sa baba, yung papilla of hair, and then palabas yan, no? So, diyan nakapaloob muli yung ating sa ating dermis. Okay? And then intertwine na rin siya dyan
Maari matagpuan natin ito sa hypodermis, yung mga veins, no? You have the vein and the artery. Ito yung dalawang major na daluyan ng dugo, no? The veins and the artery. Okay. Well, of course, sa hypodermis, ang isang kapansin-pansin lang dito ay nandito ang mas maraming wala siyang naka-illustrate dito, yung tinatawag na adipose tissue. Adipose tissue, yan. Malalambot ito na bahagi ng ating katawan. Ito yung adipose tissue. Nasa lower part po, normally, matatagpuan yung epidermis, ay yung adipose tissue. So, ulitin natin, pagka ang pinag-usapan dito ay ang layers of skin, according sa DOH manual, there are 3 layers. No? Number 1, yung epidermis, which is the outer layer. Number 2 is the dermis, which is sometimes called as the true skin. And then we also have what we call as the hypodermis o subcutaneous. Ito yung pinakailalim, no, na bahagi ng skin ng tao. Okay? So na-mention na natin kanina yung mga composition. Nandyan yung mga iba't ibang mga glands, nandyan yung mga hair follicle, no, yung mga na yan, yung papilla over here, and then nandyan din matagpuan yung mga veins, and of course sa pinakailalim matagpuan natin yung adipose tissue. So these are the key elements na dapat nating tandaan when we look at the skin, the subcutaneous or the epidermis level ng balat ng tao. Okay. So balik tayo sa ating slide. Ayun na, nagkaroon na tayo ng understanding, no, regarding doon sa kanyang function ng skin. And then what else do we have here? Tingnan natin. Okay, na like we mentioned kanina, epidermis is the outer layer of the skin, and nandyan po yung composed din po siya ng melanin and keratin. Ano yung melanin? Melanin is what? Siya yung napuproduce ng skin pigmentation. So yan nagbibigay ng kulay. Kaya a person who has much of this melanin, ang tendency niya ay magiging darker, no? Darker. Kaya yung mga glutathione na yan, yung sinasabi nga pampakinis, pampaputi, sa totoo lang, minimize niya yung presence ng melanin. And mayroon din siyang downside, no? Maring maganda kang tingnan, maring maputi kang tingnan, pero susceptible ka naman nga sa mga harmful na ultraviolet rays. Kaya minsan may makita tayo pagka laling gumagamit ng mga glutathione na yan, ay talagang kailangan nilang magpayong, kailangan nilang sumuot na mahabang damit, sapagkat alam nila delikado sila, no? They are prone to what we call as the skin cancer. So may disadvantage. Yung keratin naman is a type of protein that helps form the tissues of the hair, the nails, and the outer layer of the skin. Ito yung mga makakapal na bahagi nung katawan ng tao na sa skin. And we have seen it already kanina, no? Pag sinabi nating dermis, ito yung true skin. So this is the lower thicker part of the skin and composed of among others, the blood vessels, the sensory nerve receptors or endings, sebaceous glands, sweat glands, and the adipose tissue. Okay. Pero actually, pagdating natin doon sa talakay natin ng hypodermis, is nandoon naman yun, makikita din po natin po yun, no? Kaya yun. So these are the important things that we have to remember, although technically madami-dami pa ito, pero for purposes of the DOH examination, yan po ang nais ng DOH na magkaroon tayo ng kaunawaan, no? At pag tayo nagmamasahe naman, di ba, normally ang tinatamaan talaga ng ating hagod ay yung epidermis. Okay? And then of course, for added protection, kapag tayo nagmamasahe, di ba, ni-require tayo nung sa PDET 5.6, ang sabi ng batas na yon, kailangan maghugas ng kamay, no? But because of the latest development, inaalaw na ng DOH na gumamit tayo ng alcohol. Kaya lang, even the use of alcohol, mayroon din siyang sariling may limitation din, no? So
for the alcohol to be effective na maproteksyonan yung ating katawan mula sa mga harmful na mga microorganisms, kinakailangan natin gumamit ng 70% isopropyl alcohol. Okay? So, hindi pa pwede yung 40% isopropyl alcohol. Okay? So, that's all about our discussion ng integumentary system. Now, let's proceed doon sa next topic na pag-uusapan natin, and I think, as I said before, ito ay napaka-interesting because we are going to talk about the circulation of the blood, no? Magandang discussion ito, no? Circulatory system for a while. Circulatory system. Okay, let's try to find out kung anong pwede nating makuha ng information dito. Okay, so the circulatory system is composed of two major parts. No? Number one, it's the heart. Okay? Na kung saan dumadalo yung or umiikot yung dugo. At instrumental ito ng pagkakaroon ng aside from the lungs, nakatumutulong siya na ma-replenish yung ating dugo, matanggal yung carbon dioxide at mapalitan siya ng oxygen. Okay? So, technically, yun yung kanyang pinaka-function. Siya ang tagapagdala, siya ang carrier na oxygen, nutrients, and hormone to cells. No? So, yan yung pinaka-mode of transportation, ika nga. And aside from the fact na siya ay nagdadala ng mga mahalagang mga elemento, no, na oxygen, nutrients, and hormones, siya din ang responsible sa pagtanggal ng mga waste products. Halimbawa ng carbon dioxide and other waste materials na nasa katawan ng tao. Okay. So yan po yung ano niya, no. Kaya gusto kong himay-himayin natin ito, tingnan natin kung papaano siya, no, lalo na sa atin na nagmamasahe, kung papaano siya nakakatulong upang sa gayon ay manatiling malusog ang katawan ng ating kliyente. Now, in this illustration, I would like you to look at this one. Makikita natin dito. In the middle, this is the heart. No? Ito yung ating puso. And then, once na nagkaroon na ng enough na oxygen yung ating blood, yun yung umiikot na yan siya. No? Dumadaloy-daloy na siya. Mula dito sa upper extremities, down to the lower extremities, bumababa yan. And then, once na na-transport niya na yung yung oxygen at na-transport niya na yung nutrients and other useful na mga elements sa katawan ng tao, babalik uli yan. But this time, pagbalik ng dugo, nag-iba na yung kulay niya. No? Ito na yung kulay blue. Didiretso po yan dyan, pupunta muli sa puso ng tao. Okay? So, ayan, magkakaroon siya ng replenishment. No, once na process yan sa puso, pupunta sa baga ng tao, and then papasok yung oxygen uli, and then pagka may na-oxygenated na yung dugo, and then iikot na naman siya, no, babalik na naman siya. So technically, yun yung makikita natin sa pagdaloy ng dugo. But the main information, the main thing that we have to remember dito sa discussion na ito ay ang puso mismo. No? So tingnan natin. Ika nga sa English. Ayan. Okay. So, when you look at the heart, as we said kanina, major element ng circulatory system ay yung puso at yung mga blood vessels. Okay. Sa illustration na ito, papakita ko sa inyo ang 4 na bahagi ng bawat puso. And by the way, I don't know if some of you are familiar already, ang hugis, ang size ng puso ng tao ay kasinlaki ng fist, no, ng kamao ng tao. Yan yung laki ng puso. Now, if your assessor will ask you, where is your heart located? Ano yung sagot natin? Ang sagot natin ay, ang puso ay natatagpuan sa gitnang bahagi, no, behind the sternum. Ito yung sternum, di ba? So, behind the sternum, nasa gitna. Wala po siya sa left, wala po siya sa right, kundi nasa gitna ng ating dibdib. And then, nakatabingi towards the left. No? Inclined siya towards the left. Hindi siya po yung, di katulad nung nakikita natin na image, di ba, nung ano dyan, sa simbahan minsan, no, na mayroong image dyan, tapos mayroon yung puso nasa gitna. Hindi po siya nakatayo ng straight.
Mali po yun. Ang totoong anyo ng ating puso at totoong posisyon ng puso natin, nakatagilid po yan. Nakatagilid yan towards the left. And that is the reason why the others would think na sabi nila, ay nasa left yung puso. No, hindi nasa left. Nasa gitna yung puso, kaya lang po nakatagilid po yan. Okay? Nakatagilid siya towards the left side. Yung ganon. So medyo nagre-rest na sa left side. Ngayon, so what are the 4 chambers of the heart? Mayroong 4 na bahagi yung puso ng tao. Major bahagi, no, I should say. Number 1 is the right atrium. Okay, mamaya ko na i-discuss yung kanyang function. Yung kanya munang composition. So, sa right atrium, ito sa bandang ibabaw, ang ilalim ng right atrium is the right ventricle. Okay, part na lagi yan ha. Pag right atrium, nasa itaas si atrium, and then sa ilalim ni atrium ay ventricle. Okay. Kung may right atrium, mayroon ding left atrium. Ayan. Okay? Of course, kung may left atrium, mayroon din tayong tinatawag na left ventricle. So, sa madalit salita, no, yan yung sagot nun sa tanong, ano yung major component ng puso, no, major part ng puso. Right atrium, and then right ventricle, RV, and then left atrium, and then you also have the right ventricle. So yan po yung major na na composition. Now, tingnan natin, pag-usapan naman natin yung function. Yung function, ibig sabihin nun, saan dumadalo yung dugo. At dapat nating isipin na iisa lang yung dalon niya, no? Iisa lang yung movement na yan. Hindi pa pwedeng magkabuhol-buhol yan. Otherwise, magkakaproblema yung ating katawan. And in this heart, no, sabi natin sa ating muscular system, 'di ba, ito yung cardiac muscle, no? Yung cardiac muscle na yan, nagpa-pump yan throughout throughout the time na tayo ay buhay. Hindi po yan kailanman tumitigil ng katatrabaho. Tumatrabaho po yan, dumidiretso po yan hanggang tayo ay buhay, for as long as we live. Okay, now, kanina sinabi natin, sa pag-iikot ng dugo, nagkakaroon ng kawalan ng oxygen at na-replenish, napalitan ng carbon dioxide. So, for our purposes, ang carbon dioxide, ito ay laging nakakulay ng blue. No? Yan, carbon dioxide yan, ha? Carbon dioxide. Tama ba yun? CO2 ba yun? Okay. So, yung carbon dioxide na yan, kailangan niyang palitan because this is already, basura na yan, no? Basura na yan. Saan yan papasok sa puso? There are 2 major entry point for the carbon dioxide or the deoxygenated blood. Ito ay maaring pumasok sa baba, no? Inferior vena cava, or maaring pumasok sa ibabaw ng ating puso. Ang tawag dito ay superior vena cava. No, superior vena cava. Okay. Pagpasok ng deoxygenated blood na yan sa both sa inferior tsaka sa superior vena cava, ang una niyang babagsakan ay ang right atrium. Yan. Dito siya unang tatambay. Pagkatapos noon, ipupump siya ng puso papunta doon sa baba, no? Ito yung tinatawag natin uli na right ventricle. Okay? Now, para mapigilan ang pagbalik ng dugo na yan na pinush ng ating puso patungo dun sa right ventricle, na-encounter ng blood na yan yung tricuspid valve. Ito yung tricuspid valve. Okay? Ano ang gawain ng tricuspid valve? Ang tricuspid valve ang nagpi-prevent ng backflow. Pinipigilan niya bumalik yung puso, no? Ay yung dugo dun sa upper part ng puso, no? The right atrium. Kaya dito talagang napaka-useful ng tricuspid valve. Pwedeng pumasok yung dugo, ngunit hindi siya pwedeng bumalik sa kanyang pinanggalingan. Now, the blood here does not stay very long. Hindi siya tumatagal. Didiretso siya saan? Papasok siya dito sa pulmonary artery. Again, ma-encounter niya yung valvula dito. Pipigilan ng valve na yan, pulmonary valve, yung backflow. Sa pulmonary valve o pulmonary artery,
Saan ang tungo niyan? Ang tungo niyan ay sa lungs. Yan. Sa baga na siya didiretso. Okay? So anong gagawin niya dun sa baga? Nandoon na yung, 'di ba, yung sa respiratory system na bahagi na yon, na kung saan ay marireplenish, tatanggalin si carbon dioxide, through the nose, lalabas yan, from the lungs, tapos papasok ulit yan sa ilong natin, yung carbon dioxide, yung oxygen, didiretso yan dyan sa lungs, and then magkakaroon ng proseso dyan na kung saan ay isasakay niya na yan sa dugo. Sasakay niya sa dugo natin, at yung dugo na yan, dahil yan ay na-replenish na, napalitan na ng carbon dioxide, nalagyan na sa ng oxygen, papasok niya ngayon sa pulmonary veins. Okay? Pulmonary veins. So, ibig sabihin nun, sariwa na uli yung blood na yan, Sariwa na yung blood na yan, na-replenish na yan, nalagyan na yan ng oxygen. Pagpasok niya sa pulmonary vein, saan siya tutungo? Tutungo na siya dito sa left atrium. Okay? Papasok sa left atrium, and then bababa ulit siya, ipupus ng puso patungo sa left ventricle. Ito yung holding area ng oxygenated blood. And then from there, ano mangyayari? Ipupus niya uli yung dugo na yan papunta sa aorta. Aorta yan. And then pipigilan ng aortic valve para hindi magba-backflow. And then there you are. Didiretso na yung dugo na yan, yung replenished na blood na yan, yung oxygenated na blood na yan, doon sa the rest of the part of the body. Okay. So, yun po ang cycle ng dugo sa katawan, sa puso ng tao. Okay. So, I hope you're getting me, And then, ulitin natin para lang medyo magkaroon tayo ng malinaw na kaunawaan dito, Ayan. At tulad ng binabanggit ko madalas, kapag kayo ay gusto niyo magkaroon ng PUGI points sa inyong aseso, lalo sa oral practical examination, pwede kayo mag-volunteer, explain niyo kung kabisado niyo na yung circulation ng blood sa katawan ng tao, pwede niyo na illustrate, i-demonstrate, i-explain. So, ganun din kung paano dumadalo yung dugo sa puso ng tao. Okay? So, ulitin natin, kapag ang blood na nag-circulate, na lumabas sa puso natin, dumiretso sa iba't ibang bahagi ng katawan hanggang sa pinakadulo, which is ano yung tawag nun? Yung cell na yan, the basic unit of life, maging insigidan, magkakaroon na naman ng disposal ng waste, yung carbon dioxide. Yung carbon dioxide na yan, sasama yan sa dugo. Okay? At ang dugo na yan, babalik saan? Babalik dito sa puso. Sa puso ng tao. Babalik yan sa dito. Paano yung entry level? Yung entry points? Dalawa. You have the inferior vena cava and the superior vena cava. Diyan unang papasok yung deoxygenated blood. Dugo na walang oxygen. At dugo ng kanyang dinadala ay mga carbon dioxide. Ang una niyang papasokang silid o kwarto ay right atrium. Okay? Temporary siya mag-stay, and then ipupush siya ng ating puso pupunta sa baba, right ventricle. Pipigilan siya ng tricuspid valve para hindi mangyari yung backflow. Yan yun, yung valvula na yan. And then from here, didiretso ngayon, ipupush ulit ng puso yung ating dugo na yan towards through the pulmonary artery patungo sa lungs. Ayan. Okay? Yung lungs na yan, bahagi yan ng ating discussion sa respiratory system. Okay. Now, pagdating sa lungs, magkakaroon ng gas exchange, magkakaroon ng proseso, ma-eliminate si carbon dioxide, and then insigida papasok naman yung much needed na oxygen. Pagpasok ng much needed oxygen doon sa ating baga, isasalin niya yan sa ating dugo. Babalik yung dugo saan? Babalik sa uli dito sa pulmonary veins. Okay? So, meron din sa kabilang bahagi, Diyan papasok yung pulmonary, yung oxygenated blood through the pulmonary veins. Ngayon, pagpasok niya sa puso, ang kanyang tatambayan ay left atrium. Ito na yung left atrium. Okay? So, mapapansin nyo kulay pula. That means oxygenated na yung dugo na nandyan. Okay? From there, ipupusuli ng puso
babagsak yan sa left ventricle. Ito yung unang holding area, ito yung pangalawang holding area. No, pag sinabing holding area, dyan yung tatambay panandalian yung oxygenated blood. From there, dito na naman ipupush naman ng ng heart natin na nakaposition yung cardiac muscle sa left ventricle upang ito ay itutulak patungo sa aorta. So this is the aorta part. Ngayon, yung aorta niya malalaking tubo yan no? Malalaking tubo niyan. So diyan na yon dadaan uli yung dugo, and away the blood will proceed to the rest of the parts of the human body, no? So yan, iikot na yan siya sa buong katawan ng tao, and then again the cycle goes back on and on and on and on, mula doon sa oxygenated maging deoxygenated, oxygenated, deoxygenated, hanggang sa ganun, no? So kinakailangan ito, ang process na ito ay walang paltos, no? Kailangan synchronize, kailangan yung timing maganda upang sa gayon ay manatiling malusog yung katawan ng tao. Okay? So wag kayong mag-alala, gusto ko talagang natin to, no, mahimay-himay natin to maigi, and then maybe one of these days I will be asking for volunteers. Paki-describe nyo sa amin, no, paano dumadalo yung dugo sa puso, no. Siguro magbibigay ako ng incentive. Pagka sino ang maka-perfect ng kanyang presentation na maganda, mayroon siyang tatanggaping ano bang gusto niyo? House and lot? hindi. Bigyan ko kayo ng load, no? Pwede na yun siguro 100, no? Junard, no? Okay yun sa'yo. Pagka na-perfect ni Junard ma-illustrate yung circulation ng dugo doon sa puso, makakatanggap ka ng load through GCash. Ayan. Okay, so tuloy tayo. So there you are, nakita na natin, no? Ngayon, tingnan natin pa yung ano pa pwede nating aralin dito sa bahaging ito ng ating pagtatalakay ng circulatory system for a while. Ayan, review lang natin uli. Circulatory system contains the heart and the blood vessels, no? And then the function ng ating blood vessel ay magdala ng mga oxygen at magtanggal ng mga carbon dioxide. And the next thing here, makita natin ngayon, ano naman yung structure ng ating, or yung bahagi ng yung structure ng ating blood. Ayan, tingnan natin. Okay, of course, the heart, tulad ng binanggit natin kanina, ang size niyan ay kasinlaki ng ating puso, and located yan sa likod ng ating sternum and inclined towards the left side of the human body. Ang sumunod naman ay makikita natin dito yung structure ng puso, na-mention natin kanina. Ang pinakaibabaw ay yung arc of the aorta, and then of course yung tinatawag na abdominal aorta and thoracic aorta, no? So ito yung mga aorta na ito na patungo doon sa abdomen, sa puso, and then yung nasa baga na bahagi, no? So and so on and so forth. And then meron naman tayong tinatawag na inferior and superior vena cava. Yung inferior and superior vena cava is essentially dito pumapasok yung mga deoxygenated na blood, no, na dugo. Okay, so we're done with that. Napag-usapan na natin yan kanina. And ito, nakita na natin illustration kanina, mula sa puso, magfo-flow yung pula na dugo na yan sa the rest of the body, and then babalik ulit yan sa puso kapag deoxygenated na yung dugo. Okay, so we're done with that. Sa ngayon naman, pag-usapan natin, ano may patungkol sa dugo, no? The blood is deemed to be the fluid of life. Bakit fluid of life? Kasi yan yung essential sa survival ng tao. Yung dugo na yan. Yan yung nagdadala ng oxygen, nagdadala ng mga nutrients, nagtatapon ng mga basura, and so on and so forth, no? So the main function of the blood is to carry oxygen from the lungs to the cellular level and takes the carbon dioxide away from the body through the respiratory system. Okay. So ano yung structure ng dugo? Mayroong apat na dapat nating tandaan kapag pinag-usapan yung dugo. Okay. Una sa lahat ay ang tinatawag na red blood cell. Okay? Or yung RBC.
Okay, yung RBC na yan, talagang siya yung major, no? Major as in major na carrier ng mga pinag-usapan nating carbon dioxide, ng oxygen kanina at ng mga nutrients. Okay? And in the previous class kanina, may nagtanong. Sabi niya, "Sir, saan ba galing yung ano na yan, yung dugo na yan, no?" Based sa ating pag-aaral, ang red blood cell na yan ay binubuo yan o minamanufacture yan sa bone marrow. Okay? So yung mga mahilig kumain ng bulalo, 'di ba? May mga bone marrow na 'yan, nandoon yung likido na malambot-lambot, no? Andiyan yung bone marrow. Kaya lang kung may mga tinatawag tayong trauma, no? Pag sinabing trauma, may aksidente, no? Tapos dumalo yung dugo, no? Talaga nagkaroon ng loss of body fluid, ng blood. Napakadami. Hindi mo na maantay si bone marrow na para mag-produce ng kinakailangan dugo. Kaya that is the instance, that is the time na kinakailangan natin ng blood transfusion. Okay? But again, when you talk about blood transfusion, ibig sabihin nun, pagsasalin ng dugo, hindi pwede ang ibang uri ng dugo. No? Dapat kung ano yung type ng blood type ng carrier, ganun din ang blood type na dapat isasalin. For it to be useful and for it to be makaka-extend ng buhay ng tao. Okay, so yun yung pangalawang bagay na pangunahing bagay na dapat maunawaan natin. Ang sumunod naman ay ang white blood cell. Okay, so ano yung white blood cell? Ang white blood cell ito ay major responsible siya sa pagdala ng mga ang tawag niyan, mga sundalo sa katawan natin to fight off harmful microorganisms, no? WBC. Kaya kinakailangan balanse po yan. May enough siyang red blood cell, meron din tayo enough na white blood cell na kailangan natin sa katawan, sapagat yung WBC na yan tumutulong parang gapiin yung mga harmful na mga microorganisms na pumapasok sa ating katawan. Ang pangatlo ay ang platelets. Ang platelets are, if you look here at this illustration, ito yung mga platelets na yan, no? Siya ay tiny disc-shaped cells at siyang tumutulong upang maampat yung pagdaloy ng dugo tuwing tayo ay mayroong mga minor na mga sugat. Okay? So, ayan, kung minsan tayo ay nahiwa natin yung ating kamay ng gano'n, no? Sa ato yung busy sa kusina, paghiwa mo ng gano'n at hinawakan mo ng saglit ng gano'n, maya-maya tumigil na yung pagdaloy ng dugo. Bakit? Kasi diyan pumapasok yung mga platelets. Yung platelets na yan, siya na yung magkakaroon ng pagbabara, no? Babarahan niya yung daloy ng dugo na yan until such time na hindi na makaka-flow yung unnecessarily yung dugo palabas. Okay? So yan yung gawain ng platelets. Ang panghuli na bahagi ng dugo ay ang plasma and plasma protein. So paano makikilala yung plasma protein? Ito ay isang uri ng likido na composed of 90% water at meron siyang kasama ding dissolved salt and minerals. Okay? And then sabi rito, it carries food and waste from the tissues. No? So kung ako ang tatanungin, para siyang para siyang container, no? Siyang yung nilalagyan ng mga nutrients no kailangan katawan, and then pagka naibigay na dun sa cell yung mga nutrients na kailangan, and then siya naman yung tagasalo naman ng mga wastes, no. So malamang diyan kinakarga si carbon dioxide, no, through the plasma and the plasma protein. Okay, so ayun po ang dapat nating tandaan when it comes to the blood structure. And then tulad ng nabanggit natin kanina, well, of course, ang unang nasabi natin, yung daluyan ng dugo ay sa pamamagitan ng artery at saka ng mga veins. Pero meron pang third player dito na wag nating kakalimutan, yung capillaries. No? If you look here at the illustration, ito yung capillaries. Ito yung nadudugtong doon sa artery at saka ng veins. No? Ito ay napakalinggit yan na parang net. Okay, na kung saan ay dyan nagaganap din yung gas exchange doon sa cellular level. Okay, so tatlo yan ha. Pero ang major na blood vessel ay artery at vein. Pero ang pangatlo, equally important na pangatlo ay ang capillaries. Okay. So there you are, pag-usapan na natin yan kanina. Usapan na natin arteries and veins.
And then here sa illustration natin makikita natin yung mga ano na may naka-embed siya na ano na mga valvula para walang backflow. And then what else? Capillaries, ito yon, no? Ito yung emis ng capillaries, nasa level na siya ng cellular level. And then I think that is all. Yan lang naman ang mga mahalagang information na dapat nating tandaan at dapat nating bigyan ng pansin, ano? Pero sa akin ang pinaka-primary dito sa lahat is yung mastery of the illustration, kung paano dumadalo yung dugo sa puso ng tao. If you can do that, as I said kanina, kapag sino ang mauna mag-present at mag-discuss ng blood, ng circulation ng dugo sa puso and then sa the rest of the body, mayroon kayong tatanggaping 100 na load. Magjijikas. Okay. Si Sir Ray, congratulate ko pala si Sir Ray. Sir Ray, naka 100% ka sa quiz kahapon, ano? Kanina. 100 o 99%. Parang 100 yung si Sir Ray. No? So, nakakatuwa na kahit na visually impaired, nagkakaroon na sila ng ganong klaseng mastery. Ibig sabihin nun, hindi nagpapadaig yung mga visually impaired. No? Kung kaya na mga dilat, mga sighted, dapat kaya din ng mga visually impaired. Okay, so I will entertain one last question before we go because we already over time. Yes. Sir Ray, sige Sir Ray, anong tanong mo Ray? Hindi ano ko lang muna tong ating slide. Sir Ray, go ahead. Nasa imo pangutana Sir Ray? Sir Ray? Oo. Okay. Gikan sa right atrium, baba sa right ventricle, ang unsa tong nagsira cell tripos, unsa tong hindi ako maklaro. Tricuspid valve. Tricuspid. Oo. Ang iya spelling is Tricusped. Tricuspid. Tricuspid. Oo. Cuspid. Bicuspid, no? Bicuspid valve. Oo. Okay. Bicuspid ha, bicuspid valve. Okay, so wala nang tanong. Si Junard, ito talaga si Junard, ay patalo to eh. Junard, sige, ansay pangutana nimo sir? Yan, gusto ko yan si Junard din kasi madalas magtanong eh. Junard, go ahead. Ay, nadula ka sir. Ansay pangutana nimo sir Ray, sir Junard? Ano na siya, kung kiss amang god na yung mga blood clottings, no, mga blood clots na mga dugo na siya nga hindi na siya maka-flow sakto, amo na nagba-blood clotting na siya, so amo nang hinungdan nga nagalagom na siya, no. Amo na nga sa pagmamasahe kailangan banayad at consistent, no, hindi masyado madiin, hindi masyado yung nabibigla yung ating balat when you do the massage. No, otherwise yun yung sinasabi natin na nagkakaroon sa ng ganong klaseng effect, no. Sir, natubag na ako Junard imong pangutana. Oo. Yan yung parang katulad ng sampal eh. Kapag sinampal ka, 'di ba, nagkakaroon ng lagom dito. 'Yon. Ano yan eh, na-shock yung blood vessel na nandiyan. No, kaya tumitigil siya ng ganon, hindi siya naka-flow na maigi, nagkakaroon siya ng discoloration sa balat ng tao. Okay, sir? Okay tayo? Okay na, sir? Okay. So, daghang salamat. Okay. So, kung wala nang tanong, I think that will be all for today. See you on Monday, and I would like to remind all our students na nakapag-enroll sa natin, na late na nag-enroll, hindi sila nakapag-attend ng classes natin on the fundamental concepts of massage, no, and others modules na discuss natin earlier. I would like to strongly encourage you to join our class every Sunday, same time, 12 o'clock to 1 o'clock,
At ito ang tinatawag natin na remedial class, no? Yung mga na-miss out nyo na information, kailangan natin pag-usapan. And then for you to be able to catch up, because the anatomy and physiology is the second to the last part of our training program para sa LMT. So I do not want you to miss out anything para maano natin. And then, well, we'll try to be as concise and as fast as possible para pagka may time pa rin tayo, balikan naman natin i-review lahat. Okay. So yun yung gagawin natin, paulit-ulit natin gagawin. And then meron akong inaaral na system sa ating website, wherein darating yung araw na kayo on your own pacing, pwede nyo buksan yung ating maglalagay ako ng quizzes, mamimili na lang kayo kung ano yung gusto niyong topic, ano yung subject, tapos nung kayo pipili kayo ng ilang tanong, ganun. Tapos nung kayo sasagot. And then kaya lang tulad sinasabi ko, lalabas yung result doon sa ating system. So hindi nyo agad makikita yung result. But I think kung passing rate naman kayo, baka lalabas yun sa inyong email. No, yun yung pinag-aralan natin, no, para you can do your own self-study, you can do your own self-practice pagdating doon sa mga test questions. Kasi sa ngayon, pasalamat tayo sa Panginoon kasi parang umabot na ng 300 yung nasa database natin na questions, no? Yung paulit-ulit yun. Kaya lang, since ang ating paggawa ng question ng araw ay highly objective, ngayon naman ang susunod gagawin natin na question ay medyo mayroong analytical, no? Medyo situational, no, na kailangan natin mag-isip, kailangan natin mag-process at ilalatag ko sa inyo. Halimbawa, pag may tanong, ilalatag ko, halos pari-pariho yung sagot, pero there's always one best answer. At yung inyong assignment, hanapin niyo yung one best answer that will answer the question. Ayan yun, no? Ayan yung analysis, ha? Yun yung kailangan natin suriin natin, magkakaroon tayo ng pag-apply ng HOTS. Ang ibig sabihin ng HOTS is higher order thinking skills. No, ibig sabihin nun yung talagang amat-amat na nagkakaroon tayo ng kakayahan na mag-analyze. Kasi ganoon naman talaga sa totoong buhay, 'di ba? Pag namasahe ka, depende sa anong need ng client, 'di ba? Tutugunan mo yung pangailangan ng client. Depende doon sa inyong perceive na tamang sagot o tamang kaparaanan upang sa gayon ay ma-alleviate, mabawasan, maiwasan anuman ang mga masasakit na karamdaman ng ating client. Okay? So, that will be all for today. Maraming salamat. And let me check. May dalawang nag-raise ng tanong kung masasagot natin. Pero wala pa na nasagot na natin yung kanina. Okay, so yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat. Keep on praying. Keep on studying. Muli sinasabi ko, araw-araw nagre-review kayo. Huwag kayong umasa lang ng discussion sa klase. Dapat everyday you set aside 1 hour. Magbabasa kayo. Huwag niyong babasahin lahat, no? Babasahin niyo lang yung mga, kunwari, ang topic natin for the next meeting, doon kayo magbabasa. Ibig sabihin nun, ang tawag sa English, advanced reading. No? Advanced reading. Para pagka nagturo na yung teacher, madali niyo maintindihan kasi nabasa niyo na earlier. No? Nagkaroon na kayo ng advanced reading. Huwag kayong magbabasa nung natapos na discussion, no? Pero maganda din yung magre-review kayo. Pero for me, mas maigi basahin natin yung mga topic before the discussion para mas mabilis nyo maintindihan. And then kung enough time pa kayo, then that's the time you do a review. No? Basa-basa lang, inti-intindi lang ganon, hanggat sa magkaroon tayo ng mastery. No? Ang keyword natin dito is mastery of the subject. Mamaster nyo ang anatomy, mamaster nyo ang microbiology, mamaster nyo ang fundamental concept of massage, mamaster ninyo ang massage application, and then mamaster ninyo yung mga batas, mga regulation patungkol sa pagmamasahe. Once you do that, nako, hindi na malayo sa inyo mag-top sa DOH examination. Okay? Sige po. So, maraming salamat and that will be all for today. God bless. Arigato gozaimasu. Bye for now. Salamat po. See you Sunday or see you on Monday.